Okay, magandang hapon, maapa o tagalangin. Ngayon po ay araw ng Webes, August 14 ng 5 p.m. ng hapon. Ngayon po ay naalam po ito, no? Habang ako ay nasa fourth floor, ako po ay galing lang na ipon at ubo. No? Ngayon po ay magaling na po ako. At ngayon po, habang ako ay nagme-meditate dito sa fourth floor, na ako pinuntik ng Holy Spirit na ituro ang ipahayag ang pag-aaral ng rapture of the church. Trending ngayon, napaka-trending na social media ang salitang rapture of the church. Maraming nagtuturo, no, sa social media patungkol sa rapture. May mga paniniwala na ang rapture ay mangyayari daw, no? Ngayong taon na to, may nagsasabi September 23 to 24, no? Na mayroong isang tagapagturo o pastor, yung isang kilala. Ngayon ko lang yan narinig, ngayon ko lang yan nakita na nagtuturo na kinausap daw niya ng ating Panginoon Jesus, no? At pupunin niya na daw ang church sa September 23 to 24. No? Hindi alam kung ano ba talaga doon, 23 po ba o 24. No? Marami din nagtuturo, no? Na ang rapture bakit daw lumating, no? Bakit lumating o lumitaw si Antichrist, magra-rapture muna daw. No? Yan yung maraming paniniwala ng mga Kristiyano, no? Na yan din ang tinuro ng mga dating mga pastor, no? Ano ba talaga, no? Ano ba talaga ang katotohanan? Ano ba yung pinakamalapit, no? Ayon na salita ng Diyos. No? Ay maraming nagtuturo ngayon, hindi alam, no? At yung iba, no? Nalilito na, maraming nalilito. Ano ba talaga? Yan ba ay pre-trip? Yan ba ay mid-trip? O yan ba ay post-trip? No? Napansin ko po sa mga nagtuturo, no? Gumagawa din, may nagtuturo na may mga floaters sila, floaters, no? No? Initay nila, pero wala akong makita na doctor o verse, no? Na kanilang floater, no? At ituturo lang yung pagkakatulad-tulad, no? Yun na, no? Yun na yung paniniwalaan, no? Yan na yung nasabi nilang mangyayari. Ngayon, ano ba talaga, no? Ano ba talaga yung katotohanan o malapit na katotohanan kung kailan ba mangyayari ang rapture of the church. Ngayon, ituturo ko sa inyo ayon sa aking pag-aaral, ayon din sa aking pag-analyze,
na pagtuturo ng rapture o eschatology, the doctrine of the last days, no? Ako po ay matagal na po natuturo, 2020 pa po, ako ay natuturo na ng seminar ng eschatology. No? Ngayon, tignan natin, no? Kung ano sinasabi ng Bible. Ngayon, ano tayo? Bible based, no? Tignan natin sa Bible kung ano ba yung katotohanan patungkol sa rapture. Kung kailan ba talaga ito mangyayari. No? Ito ba ay bago lumitaw, bago maitayo ang templo, doon na makakaroon ng rapture, no? O doon na kalagitnaan ng 7 years, doon makakaroon ng rapture, o kakatapos ng 7 years tribulation, doon makakaroon ng rapture. No? Ano ba dalawang sa tatlo? No? Ngayon, tignan natin. No? May salita ng Diyos. Ngayon, punta natin ang Revelation chapter 1. Revelation chapter 1, verse 1 to 3. Patayin ko lang po, no? Pahayag chapter 1, verse 1 to 3. Ito sabi ng Panginoon, ng Bible, ito ang pahayag ni Kristo na ipinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya. Na pamamagitan ng anghel na Kanyang ipinuno, ang layunin ng paghahayag na ito'y ipakilala o ipakita ng mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit na maganap. Pinatotohanan ni Juan, yan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos at nakatotohanan ng ipinahayag ni Jesucristo. Verse 3, pinapala ang pumapata ng aklat na ito ang mga nakikinig na propesiya nito at umutupad na natutulat nito sapagkat malapit na itong maganap. No? Revelation chapter 22. Kaya, puruan muna tayo, no? First, patlagay muna tayo ng puntat nyo. Revelation chapter 22, verse 6 to 10. At tinapit na ina anghel, maatahan at totoo ang mga salitang ito. Ang Panginoon, ang Diyos ng mga espiritu ng mga propeta, at ang iyang naglugo sa kanyang anghel upang ihayag na mga lingkod niya ang mga bagay na magaganap na lalong madaling panahon. At sinabi nito, makinig kayo, lahat na ako, pinapala ang tumutunod na mga salita ng propesiya na nataklat na ito. Akong iyan ang nakarinig at nakakita sa lahat ng ito. Matapos kong marinig at makita ang lahat, ako'y napakilapa sa paanan ng anghel na nakakita sa akin na mga ito upang iyan sambahin. Yun, sinabi niya, huwag mong gawin iyan at may alipin tulad mo at tulad din ng inyong mga kapatid na propeta at ang lahat ng tumutunod sa mga salita na ito, ang Diyos ang sambahin mo. At sinabi niya sa akin, huwag mong inilihim ang mga propesiya na nataklat na ito, sapagkat malapit nang maganap ang mga ito. Ang Diyos ang mapapala sa kanyang buhay at makapangyarihan salita ng Diyos. No, dito makikita natin, mga kapatid, ang Book of Revelation, ang author nito, si John the Beloved, no? Si John ng mga apostol ng ating Panginoon na nakahayag at iitas sa kanya. Nilipit sa kanya ang mangyayari ng mga huling araw. No?
Yan ipinapit, no? Kaya pinapit dahil malapit na puso ng Diyos at dahil mahal niya si Judas, ang kanyang pinsan, no? Ang magkanak niya, no? Na si Judas, at yan si Baptist, magkanak po sila. Kaya ngayon, no? Ito, ang Book of Revelation ay tinatawag na prophetic book, no? Prophetic book, no? Ito'y propetiya, no? Na mga mangyayari na mga huling araw, no? Ngayon, sinabi ni Peter, no? Ang sabi ng Panginoon, no? Ang pinapala ang pumapala na aklat na ito. Ang mga nakikinig na propetiya nito, no? At tumutupad na natutulad ito sapagkat malapit na maganap ang mga propetiya ngayon. No? Magaganap na ang lahat ng mga propetiya na Book of Revelation, Book of Daniel. No? Lahat ng mga nakasulat patungkol ng mga huling araw, gaya ng Matthew 24, First Thessalonians chapter 4, no? Chapter 2, makikita natin, no? Mamaya papatayin natin yan. Ngayon, ano pa yung rapture of the church? No? Ang rapture, bagamat walang nakasulat na rapture, the Bible, no? The Greek word harpazo, o rapto, no? The harpazo, the Hebrew word harpazo, the Greek rapto. Ngayon, may nakalagay na 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. Ito yung pinangahawakan, no? Majority na mga Kristyano, itong 1 Thessalonians chapter 4, verse 17. No? Ano ba sabi doon? Sinasabi dito, no? 1 Thessalonians, unang Thessalonica, chapter 4, 17. Sabi dito, pagkatapos tayo naman mabuhay pa ay natitira ay titipunin sa anapaap at naman na mapiluwa yung pagdalubungin, no? Pipipin muna. Ito ay inuturo ng Panginoon at namin namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauulat ng mga namatay na. Na araw na iyon ay marinig ng tinig ng arkanghel ang tunog ng trompeta ng Diyos at ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na tumigaw. At ang mga namatay na tumatampanataya kay Kristo ay bubuhayin muna. No? Pagkatapos naman tayong mabuhay pa ay natitipikon sa anapaam. No? At naman na pinuhay ang pagdalubungin ang Panginoon na yung papawid na ngayon makakapingin natin iya makakailanman. Itipunin, no? Naiin, no? Na English thought up, no? Na Tagalog, naiin, no? Uunin. Ito makikita natin nung kinuha yung rapture, no? Nalitang rapture, pagdakit, thought up. Ang irarapture niya, yung mga yung mga namatay na mananampalataya, pangalawa daw, tayong mabuhay pa, kapag naputan natin yung rapture, ay uunin din, no? Kaya ngayon, kailan ba mangyayari yun? Yung tanong ko ulit. Kailan ba mangyayari yung rapture of the church? Kaya may tatlong theory. Pre-trib, mid-trib, and post-trib. Ano ba talaga doon na tatlo na pinakamalapit na katotohanan ayon na tinasabi ng propetiya ng salita ng ating Panginoon Hesus Kristo. Ngayon, tignan natin, no?
ito pa ang kinukuha o ginagamit ng mga Kristiyano na rapture muna daw bago dumating o lumitaw si Antichrist. Ito yung mga ginagamit nila. 1 Thessalonians chapter 1, verse 10. Ano sabi? At maghintay sa pagpapalik ng kanyang anak mula sa langit. Ito'y si Jesus na muli niyang binuhay na siya rin nagliligtas sa atin sa darating na puot ng Diyos. No? Tama. No? Iniligtas tayo ng ating Panginoon, ito Kristo mula sa langit, papapa niya mula sa langit. No? Chapter 5, ito pa, ginagamit nila, no? Chapter 5, verse 9. Ano sabi? Hindi tayo pinili ng Diyos upang baktakan ng kanyang puot, kundi upang iligtas na pamamagitan ng ating Panginoon sa Diyos Kristo. No? Iligtas, i-rescue, rapture of the church. No? Tama po ito. Ito ay patungkol sa rapture. Iniligtas daw tayo. Kaya tayong iniligtas. Ano sabi? At bakit tayo kukunin? Bakit ka i-rescue? Bakit ka iniligtas ng Panginoon? Bakit? Ano purpose? Bakit ka i-rapture? Maniwanag, pinasa natin, no? Hindi sinabi dito at maghintay sa pagpapalit ng kanyang anak mula sa langit. Ito si Yesu Kristo na muli niyang binuhay na siya rin nagliligtas sa atin na darating na puot nino ni Antichrist. Nakalagay ba? Puot ni Antichrist, kaya tayo iniligtas. Yung pa sinabi, di ba, ang paniniwala ng mga pre-trip, kaya tayo i-rapture. Ano sabi? Bakit ka i-rapture? Dahil parang hindi mo maranasan ang 7 years tribulation ni Antichrist. Ito ang ginagamit nila. No? Ano sabi ng chapter 5, verse 9? Ano sabi? Hindi tayo pinili ng Diyos upang baktaan ng kanyang puot ni Antichrist. Sinabi ba, puot ni Antichrist? Kundi upang iligtas na pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. No? Ano sabi? Puot ba ni Antichrist? Ano sabi? Puot ng Diyos. Kaya tayo i-rapture, kaya tayo kukunin, kaya tayo ililigtas, dahil ayaw ng Diyos, hindi iaalaw ng Diyos na maranasan natin na mga Kristiyano na tayo ay baktakan ng kanyang puot. Yan ang purpose ng rapture of the church. I-rapture ka, uunin ka, hindi dahil sa puot ni Antichrist. Maling interpretation, no, ng mga nakuturo, lalo na po ang mga pre-trip, mali po na maliwanag at sikat ng araw. Ito pa yung ginagamit nilang verse, mali ang kanilang pagkakaintindi, pagkakaunawa, pag-i-interpret. No? Natataan naman ako, no? Mga nag-aral naman ng Bible school, pero bakit hindi nila makita yun? Hindi nila maunawaan yun. Ang nakasulat, wrath of God. Kaya tayo kukunin, kaya tayo iniligtas, kaya tayo i-rapture dahil the wrath of God. Hindi sinabi Antichrist wrath. Kaya ka kukunin. Saan nila nakuha yun? No? Bakit nila sinabi, unang-una daw i-rapture at itaw, nilitaw na daw yan ay Christ. Para hindi ito maranasan na mga Kristiyano ang puot ni Antichrist. No, walang ganun. Ngayon, saan sa Bible, yung tinuturo nila na rapture muna daw, at itaw, no, nilitaw na daw yan ay Christ.
kaya daw uunin. Para daw hindi maranatan ng mga Kristiyano ang persecution that years tribulation ni Antichrist. Saan natin makikita yun? Anong verse na, anong verse na daw, saan nyo makikita yun? Kahit ako pinag-aralan ako, wala akong makikita ang verse. Saan nila kinuha yun? At tinanong ko yung ibang mga Kristiyano, wala rin sila makakita na proof na sinasabi doon, no, ay na kukunin tayo, irarapture tayo, dahil nilitaw ni Antichrist. No? Dahil napuot ni Antichrist. Wala tayo makikita ang ganun. Ang maliwanag, wrath of God, kaya tayo irarapture. Ngayon, mga kapatid, no? Kailan ba yung rapture? No? Kailan ba exact ang mangyayari yung rapture of the church? No? Tignan niyo po, mga kapatid. No? Buksan natin ang Daniel, unawaan niyo kung mabuti, mga kapatid. Dito na tayo magsisimula. Makita natin sunod-sunod ayon na mga group na ipapakita natin sa mga birthdays. Daniel chapter 9. Pamilya na po natin to. Chapter 9, 27. Ano sabi? Ang hari ito'y gagawa ng isang matibay na kasunduan sa maraming tao sa loob ng linggo. Pagkaraan ng kalahating linggo, papatiinin niya ang paghahandog. Ilalagay niya sa itaas ng templo ang tatlong na kanapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakas ng Diyos ang naglagay ito. Hindi makuto, nawa niyo makuto ito. No? Ang Book of Daniel, no? Ito ay typology ng Book of Revelation. No? Na Old Testament, Daniel. No? Ngayon, ang sabi nito, ang hari ito, mga kapatid, ito ay nag-represent ng isang political leader, ma-influential leader, makapangyarihan na leader. No? Itong tao na to. No? Ngayon, makikipag-atulog niya sa lahat ng tao sa loob ng 7 years. Pero dito nakalagay, 7 week. Ang 7 week nito, equivalent niya ng 7 years. Amen? Paliwanag po, mga kapatid. Dito kinuha yung 7 years tribulation. No? Dito kinuha yun. Yung 7 years tribulation o itong taon na kapikatian. No? At ito rin kinuha yung 3.5 years. No? Ngayon, tignan natin. Pagkaraan ng kalahating linggo, hindi po makikipag-atundo, itong tao na to, walang iba kundi si Antichrist. Itong leader na to, si Antichrist. Ngayon, no, makikipag-atundo niya na lahat ng tao, especially sa Israel, sa Arab, na Middle East, no, makikipag-atundo niya sa loob daw ng 7 years. No? Ito yung natawag na peace treaty. No? Peace treaty na loob ng 7 years. Ngayon, ang gagawin na itong tao na to, no, isang political leader, no? Yung 3.5 years, yung unang 3.5 years, maghahandog muna niya. Hindi ang kanyang figure sa 3.5 years na to, hindi niya yung
matama, no? Itatang po, mabait, no? Maamo. Kaya nga, ang tanay niya, peace treaty, ba? Kapayapaan, no? Kaya ginagawa ng tao na to, no? Na pinagkakasundo niya ang mga makakaaway, lalo na ang mga kaaway ng Israel. Kaya ngayon, nakaroon na Abraham Accord. Ngayon, sa Middle East, no? Nakakaroon na ng unity, no? Nakakasundo, no? Sa Arab country, sa Middle East, no? Sa pangunguna ng political at may influence ng leader sa buong mundo, no? Itong tao na to, no? Kaya tayo ng Abraham Accord, no? O alliance. Ngayon, ngayon, sa loob ng 8.5 years, yun ang gagawin niya, maghahandog niya, no? Kapayapaan ang gagawin niya, no? Magpag-unite, no? Ang lahat ng bansa sa kanya, no? Lalo na po sa Middle East. Kaya ngayon, itong tao na to, no? Mangyayari po kapag naitayo na ang Third Temple. Ayan basa natin dito, no? Magkahandog niya sa templo. Amen? Magkahandog sa templo. Kaya ngayon, anytime, no? Pwede lang itayo ang Third Temple, no? Sa ating panahon. Kompleto na, mga kapatid, ang materyales na kailangan pagpapatayo ng Third Temple sa Israel, no? At nakita na nila kung saan nila itatayo, no? Pwedeng sa gilid ng Temple Mount, yung temple ng mga Muslim na gilid na malapit doon sa gilid, o kaya doon sa City of David, no? Doon itatayo. Ngayon, kompleto na, ngayon practice na po nila, no? May mga Levites, may mga high priest na, no? Kompleto na po. At ngayon, practice na nila, rehearse na po nila, no? Kaya yung 2020, dumating yung 5 red heifer, no? Kaya isang senyales, isang palatandaan na malapit na itayo ang pangatlong templo sa Israel. At dumating na yung 5 red heifer na gagamitin, no? Doon sa templo na itatayo, no? Ngayon, itong 5 red heifer na to, yung 2 reject at nga may tumubong panahipo na puti, bawal yun. Yung 2 red heifer, no? Nilunok nila. At yung nagkano na nila, nag-e-ensayo na po sila, nag-practice na po sila, nilunok nila yung red heifer, no? Ang gagawin doon, tutulungin hanggang na maging apo, at yung apo na yun, iyahanod na tubig at ipapahit yun ng mga high priest, na mga sacerdote, na mga Levites, para nila ay maging arapat-dapat na maghandog o pumatlo na Third Temple. No? So, ginawa na nila yun. Hinihintay na lang yung pagtatayo. Kaya anytime, itong taon na to, waiting next year, itatayo na ang pangatlong templo sa Israel. Kaya doon, makita natin, kapag naitayo na yan, no? Noon na makikipag-atundo, no? Itong tao na to, hindi muna siyang, hindi siya makapangka o makapakina ng Antikristo, at kailangan, no? Hindi mo ang demonyo agad, no? Matama agad, hindi po gano'n, no? Kaya nga ang kaaway, no? Si evil, manlilinlang muna ni Antichrist ang lahat ng tao, no? Paniniwalaan niya
no, ang lahat ng tao na niya ay ano, Kristiyano. Yung makinito, Kristiyano niya, godly, no? Ang pumipit niya, puro Diyos, no? Yun ang gagawin niya. Makokot niya ng Bible para maitip ang lahat ng tao, para makaliwanag lahat ng tao na siya ay makadiyos. Pero hindi. No? No? Mukha dyan tuka, pero ang loob, dragon. Sabi na po ang presidente. No? Deception. Mamamayani ang deception sa panahon na yun. Kaya maraming maninilang na loob daw ng 3.5 years. Ngayon, after ng 3.5 years, itiyo ko after ng 3.5 years, ang sabi, papatigilin niya ang paghahandog, iba na po siya. Na iba na, papatigilin niya ang paghandog, ilalagay niya sa itaas ng templo, ang atuklam-tuklam na kanapastanganan, mananatili ito roon hanggang sa wakasan ng naglagay nito. Wakasan ng Diyos ang naglagay nito. Hindi po yung 3.5 years, no? Hindi lang maputi, no? Hindi lang parang uka. Pero at ilang another 3.5 years, iba na po siya. Buksan natin 5 more. Sa 2 Thessalonians chapter 2, ito yung parokong. 2 verse 4. At 3, ang sabi ito, huwag kayo makapadaya aninuman. Hindi darating, okay, 1 to 4. Chapter 2, verse 1 to 4. Mga kapatid, tungkol naman sa pagbabalik ng ating Panginoon Hesus Kristo at na pagtitipon sa atin upang makapiling niya, bakit nakitusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mabahala kung mapanitaan ninyong dumating na ang araw ng Panginoon. Huwag ay maniniwala kahit sabihin pa ng iyon ay pangangaraw, ahayag, o itinulad namin. Huwag kayong makapadaya kaninuman sa anumang paraan. Hindi darating ang araw ng Panginoon hanggat di pa nagaganap ang uling pag-imatik laban sa Diyos at ang paglitaw ni Antikristo na itinatda sa kapamakan. Verse 4. Itataat niya ang kanyang sarili at kakanabali ang lahat ng initina ng Diyos at tinatamba ng mga tao uupo sa templo ng Diyos at makapakilanang niya ang Diyos. Noon na Daniel, chapter 9:57, no, na napatanganin niya ang templo ng Diyos, kaya dito sa New Testament, sa 2 Thessalonians chapter 2, verse 4, no, ang dami doon, kaanabali ang lahat ng initina ng Diyos at tinatamba ng mga tao. Uupo sa templo ng Diyos, noon sa third temple, at makakakilala niya ang Diyos, niya ang Mesaya. Noon sa 3.5 years, yung another 3.5 years, noon na mangyayari, yung tinatawag na persecution, pupunta ng ulo, atakan, one world government. Una, 3.5 years, kapatid, hindi lang uka, yung another 3.5 years, hindi na dyan dragon. Ilan na po? 7 years. Noong sa 7 years, no, nandoon ang mga Kristiyano. Anong patunay? Bibigyan natin kanina.
Mga kapatid, Second Thessalonians chapter 2 verse 1. Unawain niyo mabuti. Mga kapatid, tungkol naman sa papabanig kung amin, rapture of the church, tungkol naman sa papabanig ng ating Panginoon Kristo at sa pag-iipon sa atin, huwag upang makapiling niya. Nakikiusap kami, sabi ni Pablo, through Holy Spirit, nakikiusap kami sa inyo na huwag agad magugulo ang inyong isipan o mapapahala kung mapanitaan ninyo dumating na ang araw ng Panginoon. Sabi doon, huwag ay maniniwala. Sabi, huwag ay maniniwala. Kahit na panilang iyon ay pangangaral, revelation, pahayag, o ikinulat namin. Huwag ay makapataya kanino man sa anong paraan. Huwag ay makapataya na sasabihin nila, no, pre-trip, mid-trip, o post-trip. Lalo na yung pre-trip, lalapyo muna. Sabi dito, ano pa? Huwag ay maniniwala kahit sabihin pa nilang inyon ay pangangaral, pahayag, ikinulat namin. Huwag ay makapataya kanino man sa anong paraan. Hindi darating. Sabi ko hindi darating ang araw ng Panginoon. Rapture of the church hanggat di pa nagaganap, hanggat unless di pa nagaganap ang huling pakimatik. Dapat na yung aling pakimatik, ito yung mga Kristiyanong falling away. Mga Kristiyano nila, and yet, sila ay tumalikod sa kanilang pananampalataya. Inaliulan nila, itintas yung kanilang pananampalataya at sila ay naka-convert ng mga kultong relihiyon. Falling away. Dapat magaganap muna yun. Mangyayari muna daw yun. Bago magkaroon ng rapture of the church. Ito matindi. No? Hanggat di pa nagaganap ang huling pakimatik laban sa Diyos at ang pagnitaw ni Antichrist o tuwain na itinakda sa kapahamakan. Ang dami. Hanggat di pa nagaganap. Sabihin, kapatid, mangyayari muna dapat, no, yung pagnitaw ni Antichrist bago yung second coming, the rapture of the church. Mangyayari muna daw yun. Kaya yung 7 years tribulation ni Antichrist regime, no, nandoon ang mga kulay na Kristiyano. Nandoon tayo yung panahon na yan. Nandoon tayo sa panahon na yun na tayo ay pinipersecute, tayo pinupukutan ng ulo. Ngunit dami, ano alam. Napakaniwanag na ulat natin ng Bible. Revelation 13:5-8. Ang sabi? Inyo po, no? Nung makikita yung 3.5 years. Revelation 13, verse 5-8. Ang sabi? Pinahintulot ang magdanita ang kayabangan, ang halimaw, lumapastangan sa Diyos at maghari sa loob ng 42 buwan or 2 months. Anong equivalent niya ng 3.5 years? Ninapastangan nga niya ang Diyos, ang pangalan ng Diyos, ang tahanan ng Diyos, at ang lahat ng nakatira doon. No? Lahat na nakatira doon, pinahintulutan din niyang tikmain at lupitin ang mga hinirang. Hinilang ito mga Kristiyano, lulupitin daw tayo ni Antichrist sa loob ng 3.5 years. At binigyan niya ng karapatang mamahalat na bawat lahi ni Pirwika at bansa.
Dadauin niya ang buong mundo. Lahat ng lahat ng lahat ng religion, lahat ng tao na mundo, no? Dahil mayan, lipiw, wika, panta, tatampataan niya ang lahat na nabubuhay sa ibabaw ng lupa. Maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay bago panikain ang salimutan. Ang aklat na ito'y pag-aari ng kontinente. Maniwalang, no, pinapag-ito ito, yung hinirang ito ay yung mga unay na Kristiyano. Nandun tayo, na panahon ng ano to, Antichrist regime na loob ng 42 months, 3.5 years. Amen? Maniwala po ba? No? Na natin yung Revelation 11.4. Revelation chapter 11 verse 4. Ano pa tayo? Ano sabi? 11 verse 3. At 2. Ngunit huwag mo nang tukatin ang mga bulwagan at dapat ng templo, sapagkat ipinigay na inyo sa mga taong ikumikilala sa Diyos. Yuyuraan nila ang banal na lungsod na loob ng 42 buwan, 42 months. Itutugo ko ang 2 saksi na nakatamit na tao at sa loob ng 1,260 na araw ay ipapayag nila ang mensahe mula sa Diyos. Paniwala itong Revelation 11, 42 months, 3.5 years. Yung 1,250, 3.5 years po to. No? Mga ngaral ang mga saksi. Sino saksi ito na sinasabi? No? Hindi po siya literal, ito ay symbolic. 2 saksi. Para sa akin, level ko ng puto ha. Yung 2 saksi ito, Kristiyano Hudyo, ang mga Hudyo, nila yung gagamit ng Panginoon sa kanilang bayan, sa Israel, nila yung mga ngaral doon, at Kristiyanong Hentil. Tayo mga Hentil, tayo ang gagamitin ng Panginoon, no, kung saan bansa tayo. Kaya nga walang pinapangiti ko na pangalan, specific na pangalan. No? Sa loob ng 3.5 years, tayo ay mangangaral ng tanang Diyos sa panahon ng Antichrist regime, sa panahon ng persecution. Kaya maraming Kristiyano na panahon na po ay pupukutan ng ulo dahil hindi ka makakataka. Mapipiliin mo, mapapukot ka ng ulo. No? At na makakataka ka. Amen? Maliban sa mga taong ang mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay. Bakit kanilang ayaw ko yung mga Kristiyano, no? Yung sa loob ng 7 years, no? Yung unang 3.5 years, walang persecution doon, no? At mapapangkat muna yan ay Christ na mabuti, no? Godly, makadiyos, no? Natabihin niya, follower of Christ siya. Pero yun ay isang malaking deception para maraming taong maniwala sa kanya. So, maraming tumunod sa kanya. Kaya yung another 3.5 years, iba na po siya. Iba na yung kanyang pagkatao.
no, na ay i-anti-Christ. Makakapagkat na niya, no, ipupulpil niya na ang kanyang pagkatao na siya ay i-antikristo. Noong 3.5 years, no, 42 months, 1,250 days, no, yun ay pag-execute yun ni Antichrist na lahat ng Christian. Doon na makakaon ng tataan. Kaya kumpleto, 7 years. Yan ang sabi ng Bible. Maliwanag na tinatabi ng Biblia. O, ito pa. Daniel chapter 12. Kaya po tayo, ay may mga tayo, may mga supporting verse tayo na maliwanag na tinatabi ng Bible. Hindi tayo nakuturo lang tayo na walang supporting verse. Hindi ko tayo ganun. No? Paniniwalaan natin kung merong mga supporting verse na yun ang tinatabi ng salita ng Diyos. Ito magtuturo ka na wala naman supporting verse. Tatabihin mo, itong mangyayari, itong pagkakadulyo, gano'n. Daniel chapter 12, ano sabi? Itinahat ng anghel ang dalawang kamay at narito sinabi niya sa pangalan ng Diyos na napupuhay mapakain naman. Magaganap ang lahat ng ito sa loob ng 3 taon at kalahati kapag natakot na ang paghihirap ng bayan ng Diyos. Pagkatakot ng paghihirap ng bayan ng Diyos sa loob daw ng 3 taon. Kalahati, hindi ko maunawaan ang kanyang ginagawa. No? At verse 10, verse 10. Marami ang tatanig dahil at makakatunayan may malilit na kalooban. Ngunit makakaatama pa ang matatama at wala naman sa kanila ang makakaunawa sa mga bagay na maunawa na marunong. Lilipas ang 100-290 araw mula sa panahon ng papatiinin ang araw-araw na paghahandog at inanagay ang katuklam-tuklam, makakalat ang mananatiling apat hanggang na matapos ang 1,335 araw. Dahil maging apat kalawa hanggang sa wakas, mamamatay ka, ngunit pupuhayin sa huling araw upang tanggapin ang iyong gantimpala. No? Ito, no? Pinapag-isip ito, 3.5 years. Revelation 20. Daniel pala. Nakalimutan. Daniel 7:25. Daniel 7:25. Ano sabi? Magtatanitaat yan dapat sa kakatahanan at pahihirapan niya ang mga hinirang ng kakatahanan. Hindi na nakatahanan at pahihirapan niya. Hindi yun. Mga tunay na mga Kristiyano, mga tunay na Kristiyano, pahihirapan niya ang mga hinirang ng kakatahanan Diyos. Tatangkain niyang baguhin ang kautusan at mga tatang kapanahunan. Ang mga hinirang ng Diyos ay ipapainalim sa kanyang kapangyarihan sa loob ng 3 taon at kalahati. Lahat ng 3.5 years ang mga Kristiyano ay papainalim sa kanya. Pahihirapan niya. Ipe-persecute niya sa loob ng 3.5 years. Ang book of Daniel, ito ay prophetic book. Hindi pa nangyayari ito. Mangyayari ito na Antichrist regime. No? Ngayon, 7 years. No? 7 years. Kompleto na po. 7 years. So, sabi nga ito pa, Revelation 20 verse 4. Dito makikita natin, no? Yung persecute yun na mangyayari na mga Kristiyano na pupusutan at matasakaan. Ano sabi? Revelation 20 verse 4.
At nakakita ako ng mga trono at mga nakaupo doon ay pinigyan ng karapatang humatol. Nakita ko rin ang mga kaluluwa ng mga taong pinuputan. Nakita niyan ng mga taong pinuputan dahil nakapapatoo tungkol kay Jesus at napapahayag ng salita ng Diyos. Sa loob ng 3.5 years, mangangaral tayo, mag-teach tayo, and yet, ang dami. Hindi tinatumamba na halimaw, hindi na nangawan nito, nito manggap man ng atak ng halimaw na kanilang noo o kamay, nila'y nabuhay at naghari at naman ni Kristo na loob ng sanlibutan. Naniwala at natikat ng araw. Dito po, panahon ni Antichrist, may mga Kristiyano, no, sa panahon ng Antichrist regime, mga Kristiyano na nangangaral na nakakahayag ng salita ng Diyos, and yet, pinagpinuutan ng ulo dahil hindi tumanggap ng tatak ng halimot sa kanilang noo o kamay. Maliwanag, mga Kristiyano hinilang, papainanin sa kanya sa loob ng 3.5 years. Kung rapture ang mauuna, sino po uutan niya? No? Sino tatanggi sa tatak ng halimaw? Dapat wala to. Dapat walang sinulat na hinilang ng Diyos. Dapat hindi ko nakasulat. Dapat wala tayong mga pating ganyan. Kung rapture ang mauuna. Hindi ganun eh. Ano mauuna? At liaw ni Antichrist. Kaya may matuporting per tayo. Amen? Years. After ng 7 years, ano katunod? Ano na mangyayari? After ng 7 years, ano na mangyayari? Ano katunod? Matthew 24 verse 29. Pagkatapos immediately, no, the angels immediately, pagkatapos ng kapikatian, tribulation ginamit ito, kapikatian, na mga araw na iyon, sabihin, tribulation, no, ay ang 7 years tribulation, ang ibig sabihin ng tribulation, trials and persecution. Persecution nilo ni Antichrist. Ayan, after tribulation, no, ay pagkatapos daw ng persecution ni Antichrist, makinig kayo, magtitilim ang araw, hindi magliliwan ang buwan, mananaknak muna sa langit ang mapituin, at mayayanig ang makapangyarihan na kalawaan. Ano to? No? Ano to? No? Magtitilim ang araw, hindi magliliwan ang buwan, mananaknak. Ito na po yung uot ng Diyos na ipaparanas niya na mundo na ito. Nakinig kayo. Pagkatakot ng persecution, pagkatakot ng tribulation ni Antichrist, ano katunod? Ipuputin niya yung kanyang uot. Pero, nakinig kayo. Ibinato natin kanina. 1 Thessalonians chapter 5. Chapter 1 muna. Ibinato natin kanina.
at maghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak ngunit na langit. Ito'y si Jesus na muli niyang pinuhay. Nagyari nagliligtas sa atin na darating na pukot ng Diyos na perfect. Ang sabi, hindi tayo pinili ng Diyos upang paksaan ng kanyang pukot, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesus. No? Bago niya ipaksa, no? Yung pukot ng Diyos na mundo na to, ano mangyayari? Iniligtas, kukunin, hot up, ilarap. After pagkatapos ng 7 years tribulation ni Antichrist na lahat ng Kristiyano, no? Pagkatapos ng pagkakumplet na 7 years, noon na makakaroon ng wrath. Uunin niya na. Bakit? Bakit na uunin? Dahil ipupuot niya na yung wrath ni Antichrist. Uunin niya doon na makakaroon ng wrath of the first. Maniwanag po ba mga kapatid? Hindi po mananaman nyo ang rapture. Revelation chapter 7, verse 9 to 14. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao, no? Ito'y nakita ni Jan, no? Vision ni Jan. Pagkatapos nito, nakita ko ang napakaraming tao na di kayang binangin ni naman. Inay muna na bawat bansa daw no? Nakita yan, maraming tao sa heaven. At pinakit niya, no? Pinakit niya, inay muna na bawat bansa, lipi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono at ng kordero. Nakatamit na puti at may hawak na mga palaspas. Ipinitigaw nila ang kaligtasan ay nagmumula sa ating Diyos na nakanuklok na trono at na kordero. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono ng matatandang pinuno at ng 4 na nilalang na buhay. Sila'y nakatirapat sa harap ng trono at lumampat na Diyos na nagsasabi, Amen. Sa ating Diyos ang papuri, kaluwalhatian at karunungan at salamat, karangan ng kapangyarihan ang alakat ng mapakailaman. Amen. Sabi ng verse 13, wait lang po. Tinanong ako ng isa na matatandang pinuno, sino ang mga taong nakadamit na puti at yan sila nang galing, no? Tinanong iyan. No? Tinanong iyan ng isa na mga pinuno o matatandang pinuno, no? Kung saan daw galing itong mga tao na ito nakaputi. Sabi ng verse 14, sabi ni Jan, Ginoo, tayo po ang nakakaalam ang sagot ko. No? Tama naman, kayo nasa heaven. No? Kasi alam niya. Ginagot niya at sinabi niya sa akin, ina ang mga nanggaling sa matinding kapikatian. Dinis nila at pinaputi ang kanilang damit na dugo ng kordero. Iyan ang dahilan kung bakit sila ay nasa harap ng trono ng Diyos at naglilingkod sa Kanya sa templo araw at gabi. At ang nakaupo sa trono ang iyang pupukpok sa kanila. Hindi na sila magugutom, ni mauuwang man, hindi rin sila mapipinat sa araw, ni makapato na anumang matinding init. Sapagkat ang kordero na sa gitna ng trono ang magiging pastor nila, siya ang gagabay sa kanila na mapupa ng tubig, mapipigil buhay at papahili ng Diyos ang bawat luwa ng kanilang mga mata. Ang sabi, sino pumato? Sila ang nanggaling sa matinding kapikatian. Tribulation. Persecution sa amay nilo.
ni Antichrist, nirapyo na sila. No, pagkatapos ng persecution, aplikatian, tribulation, no, sila na ay inuwana. Ito ay patungkol po sa rapture. Tignan niyo po. Pagkatapos nito, ano katunod? Chapter 8. At humanda, ito niyo po, sa chapter 8, at humanda ang pitong anghel na may pitong trompeta upang hihipan ang mga ito. Hinihipan ng anghel, unang anghel ang kanyang trompeta at umulan ng bato, yelo, apoy. Dito sa chapter 8, no, makikita natin ito. Minuklan na, no, yung stereo. Minuklan na at pinakupat na o inihipan na yung itong trompeta. Ang itong trompeta at ang itong mangkok, yan ay wrath of God, ukod ng Diyos. Pagkatapos ituloy na, pagkatapos na i-rapture, anong katulad? Wrath of God. Maniwalag mga kapatid. Kaya may mga supporting verse tayo. Hindi tayo haka-haka. Hindi tayo kahantitit lang. No? Ito ay tinatabi ng banal na kasulatan. Kung ano mangyayari. Yung pagkakatulog-tulog. Na meron tayong mga supporting verse na inahagyamin. Ay maniwala pa sa sikat ng araw, mga kapatid, ang rapture of the church after ng 7 years tribulation ni naamay ni Antichrist. Listen. Pagkatapos ng 7 years, kukunin niya na, irarapture niya na ang mga hinirang ng Diyos at ipupuot niya na ang kanyang wrath. Maning-mani, no? Maning-mani yung katuruan, no? Rapture muna daw, at daw, papatot na, no? Ni Antichrist. Ninitaw na daw ni Antichrist. Kaya uunin niya muna daw yung mga Kristiyano at daw, no, papatot na o ninitaw na ni Antichrist. Saan makikita yun? Saan natin makikita yun? Anong verse? Anong supporting verse doon? Maniwalang na itinuro sa atin ng Holy Spirit, no? Ang rapture of the church, mangyayari yung rapture of the church after ng 7 years tribulation sa amay ni Antichrist is due. Doon makakaroon ng rapture of the church. Kasi kaya tayo ilalapture ang katulad wrath ng Diyos. Yan ang inadlato, maliwanag at napikat ng araw. Kaya meron tayong mga supporting verse. Ito ang paniwalaan natin. Nanita ng Diyos, hindi nanita ng tao. Hindi yung kathang-ibig lang ng tao. Lalo na ang walang supporting verse ng hindi maniwalang. Hindi pwede ituturo mo lang. O rapture muna. Baka mo na rapture, okay ito na. Nakaaw ng minitaw na yan. Ay, gano'n. Nakap may mga supporting verse. Hallelujah. Kaya po mga kapatid,
Sinasabi ng Panginoon Diyos sa Matthew 24, no? Verse 13, makinig po tayo. Ito yung paalala ng Panginoon sa atin. Matthew 24, verse 14. Ano sabi ng Panginoon Diyos? Verse 14, ano sabi niya? At 13 pala. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ang iyang maliligtas. Alin nga ina-address ng mga Kristiyano? Ang nananatiling tapat hanggang wakas ang iyang maliligtas. Ano yung sabihin? May darating. No? May darating sa atin ng persecution. Ito pa. Revelation chapter 2 verse 10. Ano sabi? Revelation chapter 2 verse 10. Makinig po tayo. Ito ay ina-address ng mga Kristiyano sa panahon natin ngayon. Huwag kang matakot ng mga pag-uuting. Ito ang sabi natin. Huwag kang matakot ng mga pag-uuting na manapit mo ng natin. So, manapit na natin mahanatan natin, no? Yung persecution. Makinig ka. Ipapipilang ko ng Diablo ang ina sa inyo pinapagsubok. Magtulog na kayo sa loob ng 10 araw. Manatiling ang tapat hanggang kamatayan. Ano? Ang sabi? Panahon ko niyan, panahon ko ng Antichrist. Panahon ko ng Antichrist, nandun tayo. Manatiling ang tapat hanggang kamatayan at gaganting pala kita ng corona ng buhay. Ito yung mga martyrdom. Ito yung mga martyr, ito yung mga pinututan ng ulo. No? Manapit mo lang na natin. Sa atin ito ina-address na mga Kristiyano. Revelation 13. Ang sabi, ang 13 verse 9, ang lahat na may pantinig ay makinig. Ang inyong itinatnang mabiyag ay mapipihag nga. Ang itinatnang mamamatay sa tapak ay sa tapak nga mamamatay. Ito'y isang panawagan na magpakatatag at manatiling tapat ang mga hinirang ang mga ulay na Kristiyano sa panahon po ng Antichrist. Amen? Manalangin tayo. Father God, in the mighty name of Jesus, by the power of the Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon. Kami po ay ginabayan niyo po na aming pag-aaral, Lord, patungkol sa eschatology, Lord, the doctrine of the last king, Panginoon. Salamat, Panginoon, pinaunawa sa amin, Holy Spirit, ang ulay na mangyayari sa panahon ng rapture of the church. Kaya Lord, salamat po sa katotohanan, sa kaliwanagan, ayon sa mga salita mo, na mga ipinahayag mo sa Bible, sa Biblia. At salamat po, Panginoon. Lord, kami po ay na-enlighten. Naniwalagan kami, Panginoon, Lord, sa iyong mga salita mo. Dahil ang salita mo ang mapapalaya sa amin. Ang katotohanan mapapalaya sa iyong mga anak mo. Kaya Lord, ilahanda mo na po kami. Pine-prepare mo po kami. Inapatakag mo ang aming pananampalataya sa iyo para hindi ka namin i-deny sa panahon ng persecution na gagawin ni Antichrist sa inyong mga anak mo, God. In the mighty name of Jesus. Kaya salamat po, Panginoon. Ngayon pa lang pine-prepare mo na kami. Inapatakag mo na po. Salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, Lord God. Pinapatalamantang ka namin. Inatakina ka namin, Lord God. Lahat ng papuring arangan ng kaluwalhatian kapangyarihan ay maingat namin itinapon niyo. We love you, Father God. We love you, Lord Jesus. We love you, Holy Spirit.
sa aming pangalan ng aming Panginoon Jesus ang natin matapinang. Amen and amen. To God be the glory. Hallelujah. Amen. Maranatha, come, Lord Jesus, come.